Malayo po kami, tinglaw pa kami. Kayo ang mga lalista. So, ibig sabihin, nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang mga kumakalat na reklamo mula sa ating mga kababayan na galing pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa Muntinlupa at Metro Manila. Ito ay matapos ang di umano ay ma-recruit sila ng isang organizer para sumama sa isang rally kahapon dyan sa Ortigas Center at pangakuan ng 1,000 piso. Pero matapos ang naturang event ay naglaho na lang ang sinasabing recruiter kasabay ng pangako sa kanila na bibigyan ng pera at pagkain. Nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Ramel ano ko, Cherry? Ito pa ang pinakamatindi, mga kababayan. Isang revelasyon ng ating nalaman dahil meron tayong 2 kababayan dito na taga Muntinlupa na na-interview natin dito at yun nga, napag-alaman natin na sila daw ay nabudol. Nabudol sa kadahilan ng recruit daw sila para sumama dito sa rally dahil ang alam nila ito daw ay para kay VP Sara Duterte. Sinabihan sila na yung rallying gaganapin dito ay para kay Sara Duterte bilang suporta. Papangakuan daw sila na merong libreng pagkain, may transportasyon at babayaran daw sila ng 1,000. Pagdating daw nila dito sa EDSA People Power Monument, nagulat na lang sila dahil marami silang nakitang placards na impeach Sara yung nakalagay. Sa ginawang rally kahapon, nagpasalamat si dating Senator Antonio Trillanes sa 40,000 na dumalo sa kanilang impeachment rally. Masaya si Antonio Trillanes sa naging resulta ng kanilang impeachment rally na isinagawa kahapon sa People Power Monument dyan sa EDSA dahil marami ang sumuporta sa kanyang panawagan na dinaluhan ng aniya ay 40,000 na katao. Umaasa ang dating senador na dadaluhan pa ito ng ating mga kababayan sa susunod na plano at isasagawa nilang pagtitipon. Sa isang interview nilinaw ni Tindig Pilipinas leader na si Sylvia Claudio na layo ng kanilang panawagan ay matuloy na ang impeachment dito kay VP Sara sa lalong madaling panahon. Maliban kay VP Sara, nanawagan din sila sa Kamara at Malacanang na bigyang pansin ang kanilang mga reklamo at maiakyat agad ito sa liderato ng Kamara maging sa Senado. Para sa ating Kongreso at sa yung mga paksyon-paksyon na mga makapangyarihan sa gobyerno at sa politika, wala ho kaming kinakampihan dito. Meron ho kaming criticism kay Vice President Sara. In fact, we think she should be impeached. And just because we did that doesn't mean we're for anybody else. Meron din ho kaming criticisms to others. Hindi ho kami pipigil. Samantala, ayon naman kay dating Finance Undersecretary Professor Silo Magno, kinalampag niya ang Malacanang at Kongreso kaugnay sa pinaka-worst at controversial na issue sa 2025 budget ng bansa dahil ito na aniya ang pinakamalaking budget sa kasaysayan na tila may kasamang korupsyon. Ayon pa kay Magno, maging itong si VP Sara at dating Pangulong Duterte ay dapat din managot at magpaliwanag sa kanilang kinasasangkutang issue kaugnay naman sa confidential budget ng DepEd at OBP. Sa panawagan natin na to, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gustong tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa ay yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Ayon naman sa PNP-NCR, naging mapayapa ang isinagawang rally kahapon kung saan ay nag-deploy sila ng halos 7,000 kapulisan sa lugar ng rally. Ibig sabihin, lumalabas na halos 1/4 ito sa bilang ng di umano ay 40,000 na taong dumalo ayon naman dito kay dating Senator Antonio Trillanes. Ang magandang balita, nananatiling payapa at tahimik yung ginagawang rally sa EDSA. Katunayan sila po ay halos nasa monumento na po. Ang deployment po natin doon ay sumapat na po 7,949 at nananatili silang nandun at yung meron po tayong infusion doon ng mga intelligence operatives natin kung sakasakaling magkaroon ng impormasyon na makuha, pero nananatili pong peace and orderly yung rally na nagaganap po sa EDSA papunta monumento pa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng isinagawang rally ng grupo ni Trillanes at Makabayan Black, magtatagumpay kaya sila sa kanilang panawagan na mapatalsik sa pwesto itong si VP Sara Duterte.
Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nag-uudol lang talaga kami, nag-uudol lang. Ramel. Ramil ano po? Gutierrez. Ito pa ang pinakamatindi mga kababayan. Isang revelasyon ng ating nalaman dahil meron tayong dalawang kababayan dito na taga Muntinlupa na na-interview natin dito at yun nga, napag-alaman natin na sila daw ay nabudol. Nabudol sa kadahilan ng recruit daw sila para sumama dito sa rally dahil ang alam nila ito daw ay para kay VP Sara Duterte. Sinabihan sila na yung rallying gaganapin dito ay para kay Sara Duterte bilang suporta. Papangakuan daw sila na merong libreng pagkain, may transportasyon at babayaran daw sila ng 1,000. Pagdating daw nila dito sa EDSA People Power Monument, nagulat na lang sila dahil marami silang nakitang placards na impeach Sara yung nakalagay. Tapos pagdating nila dito, hindi na nila nung pauwi na sila, hindi na nila mahagilap yung bus na kanilang sinakyan at parang iniwan na lang daw sila dito sa may bahagi ng EDSA People Power Monument. So sabi nila nabudol daw sila, pinangakuan sila na ang buong akala nila ay rally ito bilang pagsuporta kay VP Inday Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, di ba? Lumalabas na yung mga katiwalian sa mga ganitong klase ng rally, no? Ayan, kitang-kita nyo naman. O, galing na yan kay nanay dun sa dalawa nito, sa dalawang taga Muntinlupa. So, alam nila na maraming supporter ang mga Duterte, kaya sinasabi nila na yung mga rally na gaganapin siguro dito para sa mga Duterte. Kaya naiingganyo din yung iba na sumama. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin si nanay. Tapos meron pa siyang sinabi na pangalan ng kanyang organizer o yung nag-recruit sa kanila, yung nambudol sa kanila, na yun daw ay nagsabi na ito daw ay para sa rally ni VP Inday Sara Duterte. Malayo po kami, tinglaw ba kami? Kayo ang mga lalista. So, ibig sabihin, nag-uudol lang talaga kami, nag-uudol lang. Lumalapit Pwede niyo po mga pangalanan ng leader na nag-recruit sa inyo? Si Ramel. Ramil ano po? Gutierrez. Beijing. Anong barangay po? Yung leader na chutang Poblasyon, Muntinlupa, Okay lang sana na Barangay Poblasyon, Muntinlupa. Nabudol pala ito mga kababayan. Ang sinabi sa kanila, rally daw ni VP Sara. Pero pagdating dito, yun pala, impeach Sara yung pinunta nila, tapos pinakakuha ng pera at pagkain. Pero wala naman daw binigay. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang libu-libong tao sa EDSA People Power Monument. Unang nanawagan ng mga ito kaugnay ng mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, isa sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sumunod ang Kongreso sa konstitusyon at dinggin ang kanilang reklamo. Para sa ating Kongreso at sa yung mga paksyon-paksyon na mga makapangyarihan sa gobyerno at sa politika, wala ho kaming kinakampihan dito. Meron ho kaming criticism kay Vice President Sara. In fact, we think she should be impeached. And just because we did that doesn't mean we're for anybody else. Meron din ho kaming criticisms to others. Hindi ho kami pipigil. Matapos ang programa sa EDSA White Plains Avenue kaninang tanghali, tumungo naman ang mga ito dito sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Para sa ikalawang yugto ng kanilang programa, bukod sa panawagan na pagpapaalis sa pwesto kay VP Sara, ay nais rin nilang panagutin ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pangunahin na dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanila'y pinakamalalang national budget sa kasaysayan. Binigyan din ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno na ang 2025 national budget ay ang worst budget.
Sa panawagan natin na to, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gustong tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa ay yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Bunsod ng aktibidad ng mga relihista, bahagyang isinara sa trapiko ang ground level ng kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Makatadaan naman sa mga flyover sa lugar, ngunit pinapayuhan na rin ang mga motorista na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Ilang traffic law enforcers ang nangangasiwa sa trapiko sa lugar at nakabantay rin ang mga nasa 2,000 kawani ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, payapa ang naging pagkilos ng ilang militanteng grupo. Ang magandang balita, nananatiling payapa at tahimik yung ginagawang rally sa EDSA. Katunayan sila po ay halos nasa monumento na po. Kabilang sa pinaglalaban ng iba't ibang grupo ay ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at korupsyon sa gobyerno. Pero pakita muna natin ang nilangaw na rally dyan sa EDSA. Ayan po, oh. Ayan, oh. Oh. Diba? Ayan po yung nilangaw na rally sa EDSA. Sabi ko nga, anong napatunayan ninyo? Ha? Na pare-pareho kayong bayaran. Ganon. Ako, hindi ko sinisisi yung mga kababayan ko nagpabayad. Ha? Yung mga kababayan ko nagpabayad dyan sa EDSA, okay lang. Okay lang yan. Dagdag trabaho yan eh. Ang hirap na ng buhay ngayon, pambihira. Pero makikita nyo mamaya, yung ibang talaga nagtatakip ng muka, walang ini-interview. Tayo, may in-interview tayo. O habang naglalakad tayo sa INC, para talaga malaman, hakot ba to? Eto ba'y pinilit lang sila, pinwersa lang sila? Ano ho ba ang siste dito? Mamaya malalaman natin, papakita ko rin sa inyo yan. Pero ipakita muna natin, ang isa pang napansin ko, todo suporta ang mainstream media. Mula kanina pinapansin ko na yan, lalong-lalo na ABS-CBN. Grabe kaliwat kanan ng kanilang update na hindi nila ginawa doon sa panahon ng INC. Mapapansin nyo talaga na ito ay pinondohan. Pinondohan itong rally na ito, hindi lamang po sa mga binayaran yung mga mag-a-attend, pero talagang kahit mainstream media, masarap ang merienda. Di ba? Paramihan yan eh, para, ilan ang nagawa mong balita dyan? Eto sa'yo, ganun. Ito pansit. Eto spaghetti. Eto hotdog, ganun. Ito panoorin ninyo. Ilan pang grupo na kontra sa katiwalian ang nagtipon sa EDSA Shrine. Kontra sa katiwalian o kontra kay Duterte? Mamaya ba, ituwid nyo yung balita ninyo. Political at may nabuking tayo dyan. Meron dyan yung maingay. Kaya nung una, wala akong bilib dyan sa maingay na yan eh. Alam na alam ko na karakas yung ganyan eh. Kayo lang naman eh. Kayo lang naman yung, kasi dating, dating economic at chuchuchu, XX yan eh. Former, naku po. Amoy na amoy ko na yung mga ganyang karakas. Yung alakas ng arrival. May packaging ang tawag dyan. May manager, ganun ba? May packaging yan. Ngayong araw, pinatutsadahan nila ang pamamahala ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono ang ating correspondent na si... Tingnan ninyo, mapapansin ninyo, puro tight shot ang ginawa. Pag kasi ito bibigyan ko na kayo, tuturuan ko na kayo ng estilo para malaman ninyo Pag puro tight shot, medyo magduda na kayo. Dapat may drone shot yan eh. Diba? Katulad nun sa MMDA. Pag may tight shot, ibig sabihin, hindi mo mapapansin na, yun na yun. Sa likod nun, wala na. Wala nang tao dun. Ganun ang tight shot. Para uy, ang daming tao. Parang ganun ang datingan. Diba? Optics yan, ika nga. Daniel Pawid. Daniel, ano bang sitwasyon dyan at marami ba ang nakisali sa rally? 80 grupo mula sa mga sektor. 80 grupo. Tingnan ninyo tingnan niyo yung mga grupo. Resign all. Hakinan niya. Gago. Resign all. Sino mamumuno? Tarantado pala kayo eh. Tangin ang gago.
Sorry ako talagang every after ng live ko, sinasabi ko sa sarili ko, babawasan ko na yung pagmumura. Talagang pipilitin ko na yung best ko na hindi magmura. Pero talaga mapapamura ka, resign all. Ano ba gusto nyo kaayusan o kaguluhan? Pwede ba yun? Resign all? Ako ayoko ng resign all eh. Paano tayo magpa-function yan? Antakin mo, walang mga leader yung mga pulis natin, walang leader lahat. Ang gulo niyan. Anong tawag mo? Anarchy tawag dyan. Pagka ganyan, alam mo na kung anong klaseng galawan ito, di ba? Hindi ito anti-corruption, hindi. Wala itong purpose kung hindi manggulo. Alam mo na kagad eh. Ng simbahan, agrikultura, estudyante. Kitang-kita nyo na kagad eh kung sino itong mga to. Di ba? At kayo namang mga anti-corruption dyan, hindi ho ba kayo nahihiya? Yung mga umaabuso sa ating mga kabataan at kababayan ang sinasamahan ninyo. Ako talaga, mangyari na ito, pero ayoko mangyari ito ha. Pero kunwari meron akong dadaluhang rally ng Duterte tapos may dumating na mga makakaliwa, aalis, mag-walk out talaga ako. Hindi ko kayang lunukin ang ginagawa ng makakaliwa. Hindi ko kayang lunukin itong mga komunista na to. Hindi ko kayang lunukin. Kahit anong mangyari. Hindi ako para lang pabagsakin ng Marcos administration. Kasi ganyan yan eh. Pasensya na dun sa mga ibang anti-corruption kuno dyan. Tapos sasamahan ng ganito na gusto lang pabagsakin ng administrasyon ni Marcos. Hindi ako papayag dyan. Sorry kayo na lang. Sorry po pero pag ako nag-rally at kunwari sumama sa isang rally tapos kasama ko yung mga yan, out ako dyan. Yan ang salot sa lipunan. Yan ang tarantado sa ating bayan. Yan ang mga ng abuso sa mga kabataan sa mga probinsya. Hindi ko papayag. Yung leader nga nila convicted child abuser Tapos sasamahan ninyo, ano kayo? Supporter ng kriminal? Ayan. Eto, ipapakita lang natin yung eto pa lang chotomate. Ay, ito. Ay, yan. Bahagi ng Quirino Branch. Ayan, Tapatan mo na. Ito pa yung sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naintindihan? Alam mo, mga kababayan, nung nagsasalita itong ministro na lang to, alam biro, kinikilabutan. Grabe yung tao, talagang hindi yung alam mo yung pag nagsalita siya, grabe. Alam mo yung para kang nasa yung parang ang laki-laki na nasa Coliseum ka na para pag sumigaw. Ganun Brad Oo, walang biro. Nakakatuwa kasi alam mo, nakatid ako ng iba't ibang klase ng rally. Pero ito ang isa sa pinakamarami. Ito yung parang katulad nung huling rally ni Pangulong Duterte nung sa Luneta. Ito yung ganito kadami. Sana marinig yan ng isang abogado. Yeah, ganyan. Baka, sandali. Chotomate. Ito pa, papakita ko sa inyo. Iba pa. Mga naman, mga taga Bacolod. Yan, Bacolod, papakita natin. Ayan, pinakita yan. Hindi yan. Ayan, yan. Yung Bacolod pa lang nila, parang yun na yung EDSA. Di ba? Di ba? Ipapakita pa natin. Ito pa. Mga Bicolano naman. Baka akala nyo, mga Bicolano puro mga Elenian. Hindi marami din mga Bicolanong talaga namang todo suporta rin. Yan pa lang yung bilang nila si EDSA. Bicol pa lang yan At walang kadaya-daya. Drone shot, video. Di ba? Ayan. Kita mo talaga. Lahat. Wala, hindi tina-tight shot. Di ba? Yan, walang tight shot dyan, mga kababayan. Kung ano yung nasa yun na yun. Di ba? Isang side lang pala yun. Dito pa pala, sobrang dami pa pala. Di ba? Ang galing ng drone shot natin. Ito pa, pakita pa natin. Ano pa? Sandali. Ito pa. Sa rally naman sa Cebu. Ayan, ito rin, di ba?
Puno din eh. Yung mga halaman lang ang wala eh. Pero yan, ang dami di ba? Pakita natin buong buo yan, ha? Hanggang doon sa dulo. Ito pa. Andali, ito pa. Chotomate, kudasay. Ito yung sa Luneta. Grabe, di ba? Andyan tayo niyan eh. Ayun tayo. Yung matabang yun, Pati pala sa Palawan. Aba. Grabe, ang mga taga Palawan, nagmarcha sa kapayapaan, Wala, nandito pa kaya yung, grabe, dami, Nationwide yan. Tapos sasabihin ninyo na ang kagustuhan ng taong bayan, i-impeach ang Pangulong Duterte. Ay, sandali, tanggalin natin audio. Ayan, yan. Isabela naman, Isabela ito, kampo ito ng mga Marcos, mga Ilocano ito. Di ba? Ay, hindi, iba. Iligan ba yun? Nakasulat? Hindi ko alam kung saan yun. Pasensya na, hindi ako maalam sa mga kung saan eh. Ganyan na, pinakita lang natin. Baka sabihin naman ninyo, one-sided ka ba? Hindi Bakit ba? Napaka-importanting maunawaan natin ito. Kasi marami dyan, nagpapakalat na, di ba sinasabi nila? Majority. May pa-survey pa sila. Majority. Gustong impeach si BP Sara Duterte. Doon nga sa EDSA, nagbayad na kayo eh. Doon nga sa EDSA, naghakot na kayo eh. Doon nga sa EDSA, grabe ang ginawa ninyong panlilin lang sa tao na hindi, anti-corruption lang ito, kaya sali na lahat ng di ba? Ano nangyari? Ito magkinagandahan dito, yung sa Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Kaayusan ng bayan. Doon sa EDSA, gusto? Gulo. Bakit gulo? May pambihila. All resign. Resign all pala, sorry. Resign all. Diba? Ang linaw eh. Dito, kapayapaan. Doon sa kabila, resign all. Gulo. Ang bihirang buhay ito. Pambihira talaga, kaya mabibuisit ka na lang eh. Mabibuisit ka talaga, nanililin lang nitong mga makakaliwa. Ito katarantaduhan to ng mga makakaliwa eh. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng korupsyon. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng kahirapan. Mahal ng bilihin. Ganito. Ganyan. Pero talaga ang pinaka-main purpose nila? Resign all. Di ba?